Mornings mga ka-farmers. So medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakabalik dito ng farm dahil nga sa naging busy yung farm girls sa mga event at saka setup natin sa city. So medyo marami-rami kasi yung mga bookings namin lately. So ngayon lang nagkaroon ng time. So kakagaling ko lang din ng night duty from my work. And ngayon ito yung first na gagawin natin this month. Bibisitahin natin yung ating farm dahil sa taas nga 'di ba may free range tayo, meron na tayong piggery. So ngayon nag-open kami ng fisheries, yung maliit lang na pond para sa mga hito. So ngayon yung gagawin namin is magbi-breed kami ng hito tsaka tilapia. So yung cousin ko dahil nga sa nakapag-training din siya sa DA and yung kailangan na lang namin yung place. So yung place, di ba nga sabi ko meron kaming pond before, way back mga 10 years ago. So ngayon dahil napabayaan na ni Papa at saka nagkasakit na, so hindi na namin nagawang asikasuin ngayon. Sa mga may gusto, soon magpo-post din kami ng available na fingerlings. Ayan, medyo padulas yung daanan natin guys. Kaya yan, dahan-dahan lang yan. Iniwan ko kasi yung yung pang mountain na shoes ko. Yan. Medyo madulas yung daan dahil sa umulan. So ito lang yung kagandahan dito kasi kahit na mainit, hindi siya ganun ka-init guys dito. Sobrang lamig 'yan. So ito yung 'di ba? Ito yung farm ni Papa dati 'yan. So papunta na 'yan ang farm sa Sagingan 'yan. Then doon naman sa taas yung ating free range 'yan. And dito naman sa kabilang side, ito yung pond. And then sa other side na yan ng ilog, yan na yung rice field ng lula ko dati, tsaka dyan din yung bahay niya. So ayan, so pupuntahin natin tsaka bibisitahin natin. So hindi pa lang siya fully developed dahil nga walang magmamanage dito. So ako lang yan tsaka yung cousin ko yan. So yung ginawa namin to, saan na sila? Wait lang, parang hindi ko na alam kung saan sila saan sila dumaan. Tubig na yung sinadaanan ko guys. Doon siguro sa kabila. Wait lang. So kakadaldal ko, sumobra yung dinahanan ko. Dito pala sa kabila. Ayan. Ito pala. So, dito pa rin siya sa yung ilog doon. Nilagyan lang namin ng maliit na kanal para pumasok yung tubig. At saka makapasok dun sa aming mini pond. Yung parang mini siya na nalagyan. So, ito na ngayon yung aming maliit na hito. So, mayroon kaming fry. Ano ang tawag sa sa gagmay ko? Fry? So, yan, medyo marami yung yung mga itlog. Ay, ato sila gali sa dalong. Abi ko na ulok-ulok. Ako na din ba mo makasunod ni isda? Ya, sila lang gid niya. Abi ko na ulok-ulok kana Ang wala sa ang tadpoles. Abi ko na tadpoles na gagming, hindi gali. Sila na nahito na. Amo ni nga kunin pabuto to na. So
Ayan na nga, medyo marami yung ano, na-excite ako kasi akala ko tadpoles yung nasa ibaba. Yun pala, ano siya, hito na. Yung, kasi diba yung yung itsura niya, parang maliit siya na palaka. Yung pang, yung pag napisa yung itlog ng palaka, yun yung itsura niya. So, ito, binibigyan na ng pakonti-konti ng Hindi ko yung kung sa ulan nga. So, ayan. So, mamaya, titingnan natin yung aming figure doon sa kabila. Ito na nga guys, yung update ng ating sagingan before. Yung ating mga tinatawag na sili, plantation ng sili. So, papalitan na natin. So, ito. So, medyo namatay na yung iba. So, pinalitan na natin. So, sa ngayon, ito na yung bagong itsura niya yan. So, yung mga niyog namin dito yan, pwede lang siyang kunin. Ayan. So, ganito lang siya kataas guys. So, abot kamay ko. Yan. And, abot ko lang yung ating buko. Yan. So, ito yung mga naunang buko namin before na itinanim. And, ito nga, gumagawa ng, kumukuha kami ng, yung ginagawang suka. Yan. So, ito yung process. Yan. So, yan. So, kapag kinuha mo yung katas nito, yan, matamis na yan, guys. So, ang tawag dito sa amin is tuba. So, yan. So, kapag tumagal siya, yan yung nagiging suka. So, kami dito, hindi kami gumagamit o bumibili ng, ng suka, yung ginagamit dito ito. So, yan. So, pinuputo lang yung dapat ito, magiging magiging niyog to. Bunga ng niyog. So, pinuputol siya, tsaka yung tinatanggal, kaya bumababa yung yung katas. Yan. So, yung dwarf na niyog ko dito is medyo marami na. Itinanim ko to way back 2010. Ayan. So, ngayon, yung iba, maliliit pa doon sa taas. Ano na din kami ng kape. So, ito, yan. So, mamumunga na din to. So, meron kaming isang puno. Yan. So, ito yung kinukuhanan namin actually guys na ng niyog kapag ito medyo malapad na yung mga nalinis na puno at saka yung mga nakat na mga grass para in preparation na sa bagong tanim natin. Ayan. So, kung titingnan nyo, medyo malapad na yung area natin. Pinatanggal ko na kasi nga gusto ko yung yung area na to is magiging purely plantation siya ng sili or kung ano man yung pwedeng i-project dito. And ito na nga yung isang niyog na medyo maraming bunga. Ay! Lamok. Baka magka-dengue tayo. Yan. And ito nga, medyo marami na. So, ito yung sinasabi ko, yung kinikwento ko dati na pwede naming i-develop yung mangga. So, ayan yung puno ng mangga namin na sa baba niyan is parang pan. So, yung plan ko is ipapatanggal yung sa ilalim. Tsaka papailalim ko siya. Sa ilalim lilinisin lang siya tsaka papagawan ko ng mini puno. So, itong area na to, kung paakyat ka doon, yun na yung farm. So, maglalagay lang kami ng daanan dyan. Yan, pababa. So, straight na yun. So, yan yung daanan namin. Pag-akyat mo dyan is, yan na yung aming farm sa taas, tsaka yung piggery. So, ito yung dadaanan mo. Yan. So, medyo nalinis na ng aking pinsan. And, yan yung, kung makikita ninyo, parang medyo maraming gabi. Yan yung pinapakain namin guys sa aming mga baboy. So, tinatanggal namin yan or ginagawang lao ni tita. Yan. So, yan din yung source namin ng takway o yung shoot, yung tinatawag na, yung parang ugat niya, yung roots na ginagawang adobo. Yan. So, ito na siya yan. So, ito lang yung side na katabi ng aking lupa sa taas.